Pinitik ni incoming Senator Tito Sotto III ang ginawa ng Senator Judges na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Diin ng dating Senate President, flawed o may depekto ang pasya dahil tanging trabaho ng Senator Judges sa impeachment trial ay magtanong sa magkabilang panig. Ipiniliwanag ni Judge Marlo Campanilla ng Metropolitan Trial Court Branch 83 na batay sa konstitusyon kasama sa kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court ang mag-interpret ng rules. Nakalagay sa Article 11 ng Constitution, the Senate shall have the sole power to try and decide on impeachment proceedings. So to try o trial, to decide. So yung power to decide includes the power to interpret. Batay sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, ang Senado ng Pilipinas ang may sole power na magpasya sa impeachment case. Sa oras na maaprubahan ng Kamara ang reklamo, ang Senado na magiging impeachment court ang tanging magpapasya kung dapat bang tanggalin sa pwesto o hindi ang isang akusadong opisyal. Pag binasa mo sa Constitution natin, Section 3 pa rin Article 11, yung Senate has the power to promulgate rules, no, to carry into effect the provision on impeachment. So in providing yung promulgating an impeachment rules, siyempre mag-i-interpret ka. Samantala, ipinaliwanag naman ni Judge Campanilla ang kaibahan ng political at judicial question sa usapin ng one-year bar rule sa impeachment. Isa ito sa mga kondisyon kung bakit ni-remand o ibinalik ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment. Ayon sa hukom, nasa Korte Suprema ang pinal na pasya sa issue. Pag political question, hindi pwedeng pakailaman ng Supreme Court yun. Bahala kayo dyan kung anong decision nyo. Halimbawa, nag-decide ang Senate on matters which is considered as a political question. Hindi pwedeng pakailaman ng Supreme Court yun. Pero pag justiciable question siya, yun yung bagay na pwedeng pakailaman ng Supreme Court. Kasi for example, merong constitutional provision, ang nagbabantay ng Constitution yung Supreme Court. Nilino naman ni Campanilla na wala siyang kinakampihan sa Senado at Kamara at purely educational lamang ang pagpapaliwanag nito batay sa saligang batas. Sa isang panayam, malinaw ang posisyon ni Senate President Chis Escudero. Aniya, ang impeachment trial ay isang legal na proseso, isang paglilitis at wala ritong lugar ang isang closed-door meeting. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. Sa tanong kung dapat baba ang palasyo ang pumagitna sa Senado at Kamara, ito ang mariing sagot niya. Wala akong nakikitang dahilan o rason kaugnay sa bagay niyan. Binigyang diin pa niya na ang anumang usapin tungkol rito ay dapat idaan in the name of transparency at accountability at ito ay dapat maging malinaw at bukas para makita ng publiko. Sa pahayag pa niya, ang isang impeachment trial ay isang prosesong ginagabayan ng saligang batas. Kung may mga pagtutol ang isang panig, ito man ay ang Kamara, ang nasasakdal o ang prosekusyon. Ito ay dapat idulog lamang in proper legal process tulad ng isang motion o isang pleading. At kailanman ay hindi ito pwedeng pag-usapan o pagkasunduan ng Kamara o ng Senado. Iginit din niya ang otoridad ng impeachment court. Ang Senado ng mga utos nito ay dapat sundin. Wala akong nakikitang pangailangan dahil wala namang kailangan ipagitan. Dahil simple lamang naman, nag-utos ang Senado bilang impeachment court. Nag-utos siya hindi lamang sa nasasakdal pero pati na rin sa prosecution. Kautusan na sa aking pananaw at palagay ay dapat sundan at sundin. Sa ngayon malinaw ang paninindigan ni Escudero. Ang paglilitis ay isang prosesong dapat igalang at idaan sa wastong legal na proseso na dapat ay malayo sa anumang impluwensya, pakikipagpulong o closed-door negotiations. Muling nasusubok ang kredibilidad ng Malacanang kasunod ng naging pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na paulit-ulit umanong nagiging source ng fake news si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Yusek Castro,
Ilang ulit na raw nagsalita si VP Sara ng mga pahayag na hindi umano totoo. Kabilang na ang isyu ng 20 pesos na bigas na anyay pambabatikos lang sa administrasyon. Nag-ugat ang bangayan ng dalawang opisyal matapos muling sabihin ni VP Sara ang kanyang kontrobersyal na pahayag na garbage in, garbage out laban sa mga Castro. Kabilang sina Franz Castro ng ACT Teachers Party List at Yusek Claire Castro. Dahil dito, hindi maiwasan ng publiko na batikusin at ibalik ang sisi sa administrasyon ni Marcos Jr. na anilay unang gumagawa ng fake news na nagbibigay lason sa tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Matatandaang ang Marcos admin mismo ang nangakong magiging 20 pesos ang presyo ng bigas, isang pangakong hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Bukod dito, binanggit din ng Pangulo sa kanyang nakarang SONA noong 2024 na may 5,000 flood control projects na natapos ang pamahalaan. Ngunit nang sinubok mismo ng kalikasan dahil sa mga nagdaang pagbaha, lumutang ang tanong kung nasaan ang mga proyektong ito na sinasabi ni Marcos Jr. Hindi rin nakaligtas sa mata ng publiko ang pahayag ng Pangulo noong kasagsagan ng pagkubkob ng higit 5,000 pulis sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, kung saan iginiit niyang walang ni isang pulis na pumasok sa loob na may dalang armas. Taliwas ito sa aktwal na pangyayari matapos mamataan sa isang viral video ang dating hepe ng CIDG at ngayon PNP chief na armado habang nasa loob ng compound. Kaya sa kabila ng mga paratang ni Castro laban kay VP Sara kaugnay sa issue ng fake news, ang tanong ng taong bayan ngayon, sino nga ba talaga ang pinagmumulan ng maling impormasyon sa gobyerno? Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi maiiwasang magpakita ng bias ang mga senador kung sakaling natuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Panelo, bago pa man buuin ang impeachment court, may kanya-kanya ng posisyon at political leaning sa mga senador, lalo na pagdating sa mga isyong may kaugnayan sa pamilya Duterte. Kaya unang-una, hindi mo maiiwasan na ang mga yan, mga senador na judges na yan, ay magpakita ng kanilang bias. Kasi wala pang impeachment court. Prior to that, na mga senador sila, dati na silang iba't ibang kumakatawan sa kanilang partido. Kanilang mga, iba ang kanilang mga political persuasion. Ayon pa sa kanya, may mga senador na bago pa man magsimula ang impeachment proceedings, ay hayagan ng pabor o tutol kay Vice President Sara, kaya't mahirap niyang asahan na magiging ganap na pata sa mga ito sa paglilitis. Kaya kung susundin mo yung teorya na kailangan wala kang bias, wala kang prejudice, wala kang mga pahayag, lahat yan. Lahat sila i-inhibit mo o di walang trial, walang impeachment. Giit pa ng dating opisyal, ang impeachment court ay isang political court, di tulad ng judicial courts. Bagamat sinasabing batay sa ebidensya ang hatol, sa katotohanan ay impluensyado ito ng mga konsiderasyon ng mga senador na personal at pampolitika. Ang katotohanan din naman yan, gaya ng mga nakaraang impeachment court, hindi naman talaga batay sa ebidensya batay sa ibang konsiderasyon. Kasi nga, political court ito Hindi naman to judicial in the strictest sense of the word, na bumabatay sa ebidensya. Yun ang sinasabi, batay sa ebidensya. Pero ang katotohanan, yan ay based on their political career. Samantala, nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman kailangang umatras o mag-inhibit sa impeachment trial ang mga senador kahit pa man mayroon na silang mga bias o pagkiling. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming
madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Ang nasabing issue ay nag-ugat sa pahayag ng tinaguriang isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Christian Monsod na dapat mag-inhibit ang mga senador kung mayroon silang kinikilingan bagamat wala siyang tinukoy na pangalan.